Nangako ako kay Vice na pupuntahan ko siya kapag nag-lunch break. Dinalan ko siya ng paborito niyang ulam sa kantin, yung adobo. Habang palapit ako sa kwarto ni Vice, di ko maiwasang magtaka. May narinig akong boses ng babae. Boses yun ni Bella kung hindi ako nagkakamali. Dahan-dahan ako sa paghakbang papalapit ng pinto. Lihim kong pinakinggan ang pinag-uusapan ng dalawa. Nanggigil ako habang nakikinig. Hanggang sa mga sumunod na salitang binatawan ni Bella, hindi ko na napigilan ang sarili kong sumilip sa bintana. Iwinaksi ko ng kaunti ang kortinang nakatabon sa babasaging bintana. Lumaki ang mga mata ko nang makitang hinalikan ni Bella si Vice. Napako ako sa kinatatayuan ko. Nakaramdam ako ng panghihina ng tuhod, lalo na nung mga ilang sandali pa hinawakan ni Vice ang mga bewang ni Bella. Kitang-kita ko ang bawat gigil nila sa ginagawa. Hindi ko na kinaya pang tingnan ang mga susunod na mangyayari. Kahit mabigat ang mga paa, sinikap kong humakbang paalis. Pahid-pahid ang mga luwang sunod-sunod na bumapatak sa mga mata ko. Ang sakit-sakit. Isa akong talunan. Talunan kasi wala man lang akong ginawa para ipaglaban ang nararamdaman ko. At ang taong tinatangi ng puso ko ay kasalukuyang may kahalikan. Kasalukuyang nakikipaglaban sa kama. Grabe ang sakit. Ramdam ko ang hapdi sa puso ko. Bawat pitik nito'y masakit sa pakiramdam. Gusto kong sumigaw. Gusto kong magwala. Gusto kong umiyak ng umiyak. Alauna na at kailangan ko nang pumasok sa klase, pero mas pinili kong maupo sa labas ng school. Doon ako umiyak na umiyak. Di ko alintana ang hiya sa mga nakakakita sa akin. Nakasubsob ang mukha ko sa aking dalawang palad. Laking pagtataka ako nang may humimas ng likod ko. Pag-angat ko ng mukha, nasilayan ko si Tom. Napayakap ako bigla sa kanya. Sakit-sakit, Tom. Sakit. Sakit. Yun lamang ang tanging namutawi sa mga labi ko. Dahan na, Jackie. Nandito lang ako. Dahan na. Ang sakit talaga to. Parang tinutusok ang puso ko. Ba't ganun? Sige, iyak mo lang yan. Sad nito, habang pinapahiran ang mga luha ko. Nakita ko silang naghahalikan, Tom. Ang sakit talaga. Si Vice at Bella? Nagulat ako kasi tama ang hula nito. Pero hindi na ako nag-usisa pa dahil sa sakit na nararamdaman ko ngayon. Tumango na lamang ako sa kanya. Jackie, nandito lang ako. Handa akong tulungan ka maghilom ang sugat dyan sa puso mo. Hindi kita pababayaan, Jackie. Sincere nitong pahayag. Thank you, Tom. At mali akong umiyak sa kanyang mga bisig. Mag-aalauna na pero walang Jackie ang dumating sa boarding house ko. Nakaramdam ako ng lungkot kasi alam kong nangako siya. Ngunit kailangan ko siyang intindihin. Baka busy lang ito sa pagre-review. Pilit kong bumangon kasi parang lalo lang sumasama ang pakiramdam ko sa kakahiga. Nag-stretch ako ng katawan bago lumabas ng kwarto. Mukhang uulan kaya nagdesisyon akong kuhanin ang mga labahan sa sinampay. Medyo nakaramdam ako ng ginaw dahil sa malamig na hangin dumampi sa aking mga balat. Hawak-hawak ko na ang mga labahan nang may makita akong nakasupot sa may labas ng gate. Pinuntahan ko ito upang itapon. Hay, nako naman. Ang gala talaga ng mga tao sa mundo. Pagsisentimento ko. Ngunit kumunot ang noo ko nang mapansing hindi ito basura. Isa itong ulam na talagang paborito ko pa ha. Adobo. Sayang naman ito. Di ko naman makakain. Tapos wala rin si Muy na alaga kong aso. Inalapag ko muna sa balkonahe ang mga damit na hawak ko at naghanap ako ng asong gala sa labas. Agad naman ako nakakita habang pinag-aagawan ng dalawang asong pagkain na isip ko. Kung kanino kaya ang ulam na yon, baka nahulog lang siguro sa mga dumaraan. Tinanaw ko ang kahabaan ng daan at sa dulo ng iskinita ng papasok sa boarding house nila Jackie. Na-miss ko siya bigla. Matamlay ang mukha kong pumasok sa loob. Doon ko na lang ipagpapatuloy ang pagiging senti ko. Nasa loob na ako nang biglang kumidlat at kumulog ng pagkalakas-lakas.
Si Jackie agad ang naalala ko. Sigurado akong takot na takot ito ngayon. Tapos sulaman lang ako sa tabi niya para yakapin siya. Patakbo na sanang yumayakap sa akin yun. Ngayon kung kasama ko siya, mas lalo ko lang siya namimiss. Nasaktan ako ng sobra sa mga nangyari sa pagitan namin ni Vice. Wala naman akong ibang hinangad kundi ang mahalin siya. Ngunit sakit lang sa kalooban ang natamo ko mula sa kanya. Akala ko yun na yun eh. Akala ko tuluyan nang mapapasakin ang taong pinakamamahal ko. Yun pala, hindi. Dahil may ibang laman pala ang puso niya. Wala akong ibang ginawa sa buong maghapon kundi ang magmukmok sa kwarto at umiyak na umiyak. Ayaw ko ring lumabas dahil sa pag-akong mata. Ayaw kong makita ni Kuya ang mukha kong ganito. Dahil sa inis at galit na nararamdaman ko, pinunit-punit ko ang suot kong damit kanina nang pumunta ako kay Vice. Naiinis ako sa sarili. Anong meron kay Jackie na wala ako? Mula noon hanggang ngayon, mauuwi na naman ba sa wala ang lahat? Ganon-ganon na lang ba yun? Mahal na mahal ko si Vice at hanggang ngayon nasap ko pa rin ang mga halik niya, ang mga haplos niya. Mas lalo lang sumakit yung kirot sa puso ko kapag naalala ko ang mga eksenang yun. Lumipas ang isang araw na walang Jackie ang nagpunta sa boarding house ni Vice. Tinetext niya pero hindi naman nagre-reply. Nag-aalala na siya para rito. Pinuntahan niya ito sa boarding house nila ni Mika ngunit maaga ron itong umalis. Tila nagpo-protesta ang puso ko dahil sa hindi ko mahagilap si Jackie. Nasaan na kaya yun nagpunta? Bis na bis ko na siya. Dahil sa magkahalong kaba at pag-aalala sa puso ko, minabuti ko kung pumunta ng simbahan. Konti lang ang tao, bagamat hindi naman araw ng linggo. Nag-sign of the cross ako pagpasok ko ng simbahan. Umupo ako sa ikalimang upuan sa may likuran. Ilang sandali ay lumuhod ako habang nakatuon lang ang paningin sa nakapakong si Jesus na anak ng ating amang Diyos. Ipinikit ko ang aking mga mata at nagsimula akong magdasal. Lord, Heavenly Father, thank for all the blessings that you have given to me. Salamat po dahil hindi niyo po ako pinapabayaan pati ang mga mahal ko po sa buhay sa lahat ng pagkakataon. Lord, tawarin po ninyo ako sa mga nagawa kong kasalanan, maging sa aking mga kakulangan at kalabisan. Lord, nandito rin po ako pang ilapit sa inyo ang kalituhan sa sarili ko. Lord, sukat niyo po ang aking puso at alam po ninyo ang nilalaman nito. Bigyan niyo po sana ako ng lakas ng loob upang sabihin sa taong pinakamamahal ko ang nilalaman ng aking puso, Lord. Maaari po ba akong humingi ng sign? Nais ko pong malaman kung dapat at nararapat po ba itong nararamdaman ko. Please, Lord, sana maalis na lahat ng kalituhan at pag-aalinlangan sa puso ko. Lahat po ng ito ay tinataas ko po sa inyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pagbulat ko ng aking mga mata, napanganga ako sa aking nakita. Isang magandang babae naglalakad sa gitna ng simbahan. Nagtama ang aming mga paningin. Ang nakangiting si Jackie. Lord, ito na ba yung sign? Sigaw ng isip ko. Oh, sis. Nandito ka pala. Sandaling nag-loading ang isip ko. Pakiramdam ko kasi biglang tumigil ang mundo na makita ko siya eh. Oo. Pauwi ka na ba? Sabay na tayo, Jackie. Sige, tara. Naramdaman kong parang cold ito sa akin. Pero hindi ko na lang yung pinansin. Grabe, kailangan ko na talaga magtapat kay Jackie. Totoo na to. Wala nang dahilan para magpatumpik-tumpik pa. Lahat ng sakit na nararamdaman ko ay pilit kong ikinubli. Hindi ko kayang ipakitang nasasaktan ako. Gusto kong sa bibig mismo ni Vice ko marinig na sila na ni Bella. Kasi syempre malamang sila na talaga. Nag-kiss na sila at malamang may nangyari na sa kanilang dalawa. Pilit kong nilabanan ang kirot sa puso ko habang magkasama kami ni Vice.
Buti na lang, hindi napaga ang mga mata ko sa kakaiyak. Jackie, pwede ba tayong lumabas? Mamaya. Ha? Bakit? Hindi naman masakit yung ulo mo? May gusto lang sana akong sabihin eh. Importante lang. Oh my God. Ito na nga yung sasabihin niya. Kailangan kong ihanda ang sarili ko sa mga maririnig. Sigurado akong aamin na siyang sila ni Bella. Ouch talaga, nagwawala ang puso ko. Rinig ko ang bawat kabog ng dibdib ko sa kaba. O sige, nauutal kong sagot.